Magandang hapon sa inyong lahat, mga kalakbay sa daan ng katotohanan. Kamusta po kayo sa hapong ito? Sana po kayo ay maligaya sa hapon na ito. Ako po ay hindi nakagawa ng video nung isang linggo. Medyo tinatamad po kong gumawa ng video nung isang linggo. Ngayon sana parang ayaw ko pa rin gumawa sapagkat medyo kaunti pong nanonood sa akin sa aking pagtalakay ng mga bagay sa banal na kasulatan. Palibhasa hindi pa po kilala sa YouTube channel ko pong ito ay meron pa lamang akong 22 subscribers. Pero okay lang po 'yon basta at least kahit mga 10 tao ay nakapanood sa akin tungkol sa pagtalakay ko sa banal na kasulatan ay masaya na rin po ako diyan sapagkat na kahit sa 10 tao ay nakapagbabahagi po ako ng aking kaalaman sa banal na kasulatan. Ang atin pong paksa ngayon ay may kinalaman po sa dalawang kambing na ginagamit sa araw ng pagtubos. Ano po ang kahulugan po ng mga bagay na ito? Alam po ninyo dito sa Levitico Kapitulo 16 nilarawan po dito kung ano po nangyayari sa araw ng pagtubos. Yung tinatawag pong Day of Atonement. At yan po sa Day of Atonement, maghahandog po ang saserdote, yung punong pari ng baka, para sa kanyang sarili, kasalanan. At isang baka, para po sa kasalanan ng buong Israel, At yung mga baka pong yan na kanyang ihandog ay kanya pong gagawin. Pero bago po gawin ang paghandog na yan ay kukuha po ng tinatawag pong dalawang kambing. Itong dalawang kambing na ito ay magiging tinatawag po nating sin bearer. Kaso nga lang po magkaiba yung kanilang pagdala ng kasalanan. Magkaiba yung pangsyon nila. Parehas silang nagdadala ng kasalanan pero magkabukod ang pangsyon po nila. Ito po nakatala po dito sa Levitico 16. Dito po sa talatang 7. Ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos, sabi dito, sa 6 ialay ni Aaron ang turo bilang handog pangkasalanan para sa kanyang sarili. Pagkatapos maghandog ng punong saserdote ng turo para sa kanyang sariling kasalanan, bilang saserdote, ay kukunin po sa talatang 7 yung dalawang kambing. Sabi po dito sa talatang 7. Pagkatapos ay kukunin niya ang dalawang kambing at ilalagay niya sa harapan ng Panginoon sa pintuan ng tuldang tipanan. Doon po sa tuldang tipanan, ilalagay po doon yung dalawang kambing. At sa pamagitan ng palabunutan, bubunutin ito yung isang kambing. Aling kambing dito sa dalawang ito ang magiging para sa Panginoon at ang isang matitirang kambing ay para kay Azazel. Ganito po. Sa pamagitan ng palabunutan ay pipiliin ni Aaron kung alin sa dalawang kambing ang sa Panginoon at kung alin ang kay Azazel. Sa talatang 9, at ihaharap ni Aaron ang kanyang mga nabunot para sa Panginoon at ihandog ito bilang handog para sa kasalanan. Yung pong para sa Panginoon, yung po yung kambing na magiging sin bearer na ang kanya pong pangsyon ay pangtubos sa kasalanan ng bayan. Para po sa tinatawag na atonement, para ang lahat ng mga tao na nagsisi at nanumbalik sa Diyos ay mapapatawad sa kanilang kasalanan at hindi po sila mapaparusahan. Sapagkat dito po sa araw ng pagtubos, kapag ang bayan ay hindi nagsisi, pwede po silang mapuksa, At kung hindi man mapuksa, ang mamamatay po ay yung saserdoting naglilingkod. Kaya dapat ang buong bayan ay magsisi. At itong kambing para sa Panginoon, ito po ay papatayin at ihandog para po
pang-atonement, ano po, pang-tubos sa lahat ng kasalanan ng bayan ng Diyos. Ano po? At ang isa pong kambing, sabi po dito kung ating tutuloy ang pagbabasa, at iharap ni Aaron ang kambing na nabunot para sa Panginoon at ihahandog ito bilang handog para sa kasalanan. Ngunit ang kambing na nabunot para kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harapan ng Panginoon upang itubos sa kanya at payayaunin sa ilang. Ano po? Iharap ni Aaron ang turo na handog sa pangkasalanan para sa kanyang sarili at itutubos para sa kanya at sa kanyang sambahayan. At sabi po dito kung ating titingnan, pagkatapos niyang matubos ang dakong banal, ang tuldang tipanan at ang dambana, talatang 20 na po ito, ay handog niya ang kambing na buhay. Yung buhay na kambing po, yung para kay Azazel na po. At ipapatong ni Aaron ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay. At ipapahayag sa ibabaw niyon ang lahat ng mga kasamaan at paglabag at lahat ng kasalanan ng mga anak ni Israel. At ilalagay niya ang mga iyon sa ulo ng kambing at ipapadala sa ilang sa pamagitan ng isang taong pinili. Ito pong kambing para kay Azazel, yung pong kambing na pinatay, ano po, para sa kasalanan ng bansang Israel, yung po yung kambing na tutubos sa kasalanan ng Israel, ano po. Pero itong kambing na buhay ay ipapatong po ng punong saserdote. Nung unang ginawa ito ay si Aaron nga po ang gumawa, ano po. Ipapatong ng punong saserdote ang kanyang kamay, ano po, sa ulo ng kambing, at lahat ng kasalanan ay ilalagay sa ulo ng kambing na ito upang siya ang magdala ng lahat ng kasalanan ng Israel. At ito po'y buhay na papakawalan sa ilang. Yan. Yung ilang mga nakakausap ko sa Facebook, na kontrang-kontra, hindi po nila maunawaan na si Satanas ay nagiging tagapagdala din ng kasalanan, pero hindi kagaya ng pagdadala ng kasalanan ng ating Panginoon Hesus, sapagkat ang ating Panginoon Hesus ay dinadala ang kasalanan ng buong Israel bilang siya ang tagatubos, siya ay mamamatay na kahalili ng makasalanan. Pero itong si Azazel po ay hindi po ito papatayin, na ihahandog. Hahayaan po siyang mamatay sa disyerto. Ilalagay siya doon sa isang lugar na wala na po dong makakain. Mamamatay na siya sa gutom. At mamamatay siya na may dala siyang parusa sa kasalanan. Dadalhin niya sa kanyang sarili ang parusa ng kasalanan ng buong Israel, yung kambing na si Azazel. Mamamatay siya na kumakatawan po sa pagpatay sa lahat ng mga makasalanan. Na ito po ay si Satanas ang pangunahing magdadala ng kasalanan ng mga taong ito. Siya po ay mamamatay dahilan siya po ang originator ng kasalanan. Kaya po siya ay kumakatawan doon sa kambing na si Azazel. Ang pagkaunawa nung mga baptist na tumutulig sa Seventh Adventist ay si Azazel, si Satanas ay nagdadala ng kasalanan para tubusin. Hindi po ganon. Hindi tagapagtubos si Satanas ng kasalanan. Siya po yung magdadala ng lahat ng bigat ng parusa ng kasalanan. Kaya kung halimbawa si Satanas ay masunog na sa impyerno, yung bigat ng kasalanan ng buong mundo ang ipapataw sa kanya, kaya siya ay paparusahan ng kamatayan. Kumbaga sa kanya isisisi lahat, sapagkat siya po ang originator ng kasalanan. Kaya yung kambing na para sa Panginoon, ang pangsyon po niya, siya po ay papatayin na kahalili ng makasalanan, para hindi na mamatay yung makasalanan, kundi si Kristo na ang mamatay para sa kanila. Pero itong kambing na si Azazel, dinala niya ang kasalanan ng lahat ng tao, na hindi pantubos sa kasalanan ang kanyang pangsyon, kundi dadalhin niya ang parusang kamatayan, ng lahat ng mga tao,
na nagkasala, sapagkat siya po ang nangdaya sa sanlibutan ito. Siya po yung originator ng kasalanan. Lahat ng sisi ng bigat ng kasalanan ng tao kung bakit isang tao'y nagkasala at yung mga taong mamamatay dahil sa kasalanan, nasa kanya po ang sisi nito lahat. Ano po? Kaya yung po'y kumakatawan doon sa kambing na si Azazel, na lahat ng kasalanan at kasamaan ng bansang Israel, ano daw po, ilalagay sa kanya. Ano po? Siya po ang magdadala po noon. At hindi po ito para tubusin, ano po, kundi upang tanggapin niya ang kahatulan ng kasalanan ng lahat ng mga tao. Oo, bagamat yung mga tao po na nagkasalang hindi maliligtas, ang ayon po sa Kapitulo 20 ng Apokalipsis, ay sila po'y ibubulid sa dagat-dagatang apoy at impyerno, yung tinatawag pong nagliliyab na apoy at asupre, ano po, at ito po yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Pero sa kabila noon, yung kasalanan ng mga taong ito ay ipapapasan lahat kay Satanas, sapagkat siya po ang originator ng kasalanan. Kinakailangan pong siya'y magdusa ng napakatinding pagdurusa dahilan sa pagkakasala ng buong sanlibutan. Yun po ang ibig sabihin nitong dalawang kambing na ito. Ano po? Hindi po ito naunawaan ng mga baptist na aking nakakausap sa Facebook. Ang kanilang iniisip ay kapag ang doktrina ng Adventist na ito tungkol kay Azazel, ay si Satanas din daw ay tagapagtubos ng kasalanan. Hindi po ganyan. Ano po? Hindi po siya tagapagtubos ng kasalanan, kundi siya po ang magdadala ng lahat ng kasalanan. Ano po? Yung parusa ng kasalanan ay ilalagay sa kanya lahat. Ano po? Kaya sa palagay ko, itong si Satanas ay mas matagal masunog. Ano po? Mas matinding hirap ang kanyang daranasin habang siya'y sinusunog sa lawang apoy na mayroong asupring nagliliyab. Ano po? Bakit po? Sapagkat lahat ng kasalanan ng mga taong hindi naligtas, ano po? Pati yung mga kasalanang napatawad na ng Diyos, ano po? Na dahilan sa kasalanan ng mga taong pinatawad na ito na tumanggap kay Kristo, si Kristo'y namatay. Ano po? Yung pong bigat ng kasalanan na yon na ikinamatayan ng ating Panginoon, yung parusang kamatayan po noon sa apoy, ay dadalhin po lahat ni Satanas. Ano po? Kaya sa aking palagay, ano po, bagamat hindi direktang nakalagay sa Biblia, ano po, si Satanas po ay mamamatay na pinakang huli. Ano po? Pinakamabigat na parusa ang kanyang mararanasan, sapagkat lahat ng kasalanan, lahat ng bigat po noon, pati yung kasalanang pinatawad ng ating Panginoong Kristo, na kinamatayan ng ating Panginoong Kristo, yung yung parusa po noon ay ilalagay lahat kay Satanas. Ano ho? Ganun po katindi. Pati yung kanyang mga anghel na kanyang dinaya ay magbabatay. Isipin mo, dapat yung mga anghel na ikatlong bahagi ng mga anghel na yon ay sila po ay masaya dun sa langit, ngunit dinaya ni Satanas yung bigat ng kasalanan noon. Bakit sila nagkasala? At sapagkat si Satanas ang nandaya sa kanila, ay idaragdag yon na parusa sa kanya. Kaya si Satanas ang pinakahuling makakaranas. Yun po yung pinakang matagal na mamamatay. Daranasin niya ang sobrang hirap dahilan sa kasalanan na naging kasalanan ng buong sanlibutan. Gawa po niya. Siya po ang originator ng kasalanan. At kung inyo pong mapapansin, hindi po pinatay yung kambing, kundi dinala sa disyerto, ano po, at doon na siya mamamatay sa gutom. Wala po kasi siyang makakain doon, wala siyang may inom, mamamatay siya sa gutom, ano po. At ito ay meron pa rin po itong ilang simboliko, sapagkat sabi po sa Kapitulo 20 ng Apokalipsis, ano po, pagkatapos sa pag-uumpisa ng 1,000 taon, ano po, si Satanas po ay tatanikilaan, ano po, 1,000 taon po siyang nakatanikala. Kaya parang ganun yung paglalarawan sa kambing, ano po, hindi po kagad siya pinatay. Mamamatay po siya sa pag talagang hirap na, kumbaga ay sa disyerto, wala nang makain, walang mainom, utay-utay siyang mamamatay. Ibig po sabihin, yung parusa po sa kanya ay napakahirap. Mas mabuti pa po yung kambing na ginilitan ko agad ng liig. Pag naubos yung dugo ng isay ay wala nang buhay, samantalang yung kambing na
kwan po, na pinakawalan sa ilang, na walang pagkain, walang tubig, yung kanyang kamatayan ay utay-utay, na yung utay-utay pong kamatayan ay napakahirap po noon. Ano po? At naglalarawan nga po sa gawain ni Satanas, 1,000 siyang nakabilanggo, 1,000 taong nakabilanggo. At pagkatapos ng 1,000 taon, ano po, makakawala siya. At pag siya nakawala, ano pong mangyayari? Makakasama niya yung mga hindi ligtas. At sa paglalarawan po sa Apokalipsis, ano pong sabi? Kanyang babalakin kubkubin ang bayang banal, ano po, yung bagong Jerusalem. Pero bago niya magawa ito, ay pinaulanan siya ng Panginoon ng apoy at asupre. At sabi doon, ang dyablo, kasama ng bula ang propeta, ano po, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy na may nagliliyab na asupre. Ito po yung tinatawag na ikaluwang kamatayan. Ano po? At yun po ang daranasin po ni Satanas. Habang siya ay sinusunog sa impyerno, ay sa lawang apoy po na yon, na mayroong nagliliyab na asupre, sobrang hirap po ang kanyang maranasan. Ano po? Sapagkat lahat ng kasalanan ng tao ay dadalhin niya ang parusa. Ano po? At dahil po dito, si Satanas ay pinakamatinding parusa ang kanyang daranasin dun sa nagliliyab na apoy, sapagkat lahat ng kasalanan ng tao na kanyang nadaya na hindi naligtas, ano po, yung parusa nun ay ibibilang sa kanya. Kaya po yun ang paglalarawan doon sa tinatawag pong araw ng pagtubos. Ano po? Kaya po yung dalawang kambing na yon, ang isa ay sa Panginoon, parehas po silang nagdala ng kasalanan. Ano po? Pero yung para sa Panginoon, nagdala siya ng kasalanan para sa ikaliligtas ng bayan ng Diyos, sapagkat siya ang magtutubos ng kasalanan ng ng bayan ng Diyos. Pero itong si Azazel magdadala ng kasalanan hindi para magtubos ng kasalanan, kundi yung parusang kamatayan ng kasalanan. Lahat kung ilang counts yun, kung gaano kadaming tao yung nadaya niya, kung gaano karaming anghel yung nadaya niya, ganon karaming counts, ano po, ng hirap ng parusa na kanyang tatanggapin. Ano po? Kaya milyong counts, ano po? Kaya po siya pinakamatagal na mamamatay dun sa lawang apoy na mayroong nagliliyab na asupre. Ano po? Yun po ang pangyayari. At dahil po ganyan po ang mangyayari sa huling kapanahunan, ano po, yung parusa ng Panginoon, yung mga taong hindi nagpasakop sa Panginoon, kasama ni Satanas, pero hindi kasing tagal ni Satanas yung kanilang paghihirap, ano po, sila po'y maghihirap din at makakaranas ng ikaluwang kamatayan, na yung po talaga yung walang hanggang parusa, ano po, walang hanggang, kumbaga yung epekto nito ay hindi na may babalik pa, walang hanggan po yung epekto, ano po. Kaya dapat po tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo, sikapin po natin na huwag tayong mapasama doon po sa mga tao na daranas ng parusang apoy, ano po, yung kamatayan talaga po, na hindi kasi pag binigay sa iyo yon, hindi ka na talaga, wala ka ng tsansang magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng buhay, ano po. Kaya dapat hindi po tayo mapasama doon, ano? Kundi tayo po ay mapasama doon sa mga taong dadalhin ng ating Panginoon Jesus doon sa langit at magbabakasyon po ng 1,000 taon, ano po. Tayo po ay kasama doon sa mga taong tinubos nito pong kambing para sa Panginoon, ano po. Na tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ano po, ipinaliwanag ko lang po ng bagya. Kung ito po sana ay papaliwanag ng malalim na pag-aaral, ay siguro po tatagal tayo ng 1 oras, pero meron lang po tayong halos 20 minuto para ipaliwanag po ito. At sa palagi ko naman po ay inyo pong nakuha ang aking ibig sabihin. Sana po ay nakadagdag ito ng ating kaunting kalaman sa banal na kasulatan. At higit sa lahat ay ito po ay makapagdagdag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyong panunood po lagi sa mga video ng Ang Daan ng Katotohanan. Ang pagpapala po ng Panginoon ay inyo pong maranasan.